This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome creepers. This is Scriptsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday! Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Cripsilog is a Spotify exclusive, so makapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Cripsilog. Nandyan yan sa Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters to do lahat ng tools for you to start your own show. What's up? Happy Monday, Glenn. Happy Monday. Teka nga lang, nakikita pala yung electric fan sa likod ko. Wait. Meron parang ganap. Ano ba yan? What's Kamusta? up? I'm back. Ano Happy pag-uusapan natin Monday. today? Eto nga. So, hindi ko pa nasabi sa ito, no? Hindi pa. In the past, nagkaroon tayo ng mga episodes or topics, mga cases where people got stuck sa mga lugar. Like, remember yung Natipati Cave? Si ano? Ang name ni Kuya. Ay, Nakalimutan kong oo. kunin. Tsaka yung batang na stuck sa chimney. Naalala Si mo ano yan? ba yun? Yung sa akin ba yun? Mm-mm. Yeah. Ah, Oo. So, mga ganun. So, I thought maybe we can do a whole episode na puro mga taong na stuck in unexpected places. Kaya ang title ng episode na to ay Trapped and Terrified, People Stuck in Unexpected Places. okay. Yan ang Sige. pag-uusapan natin today. Okay. Ah. Yeah. Okay. So, before we start, kamusta muna, Glenn? What's up? Masakit ang leg ko. Masakit ang Bakit? leg. My neck, my back. Ah, Lahat masakit. Tuhod? Sex bomb, sex bomb, sex bomb? Nagaling ako sa work, kakatapos lang ng shift, so kakabiyahe ko lang. Pagdating ko, nag-set up agad. At ayun. Tuwing Record kailan ka ang ano agad. mo? Ang RTO mo? Every Thursday? Tuesdays, Wednesday, and Thursday. Pero dahil Ay, night shift, okay. na ano yung Oo. Friday morning. Okay. I see. Ikaw ba, ano na yung sked mo? Paiba-iba siya monthly eh. So ngayon, 14, 15, and then, alam mo yung 3 days sa gitna the week after that. 22, 23, 24, something like that. Ano? Oh, tama, yun. Oras? Ano ako, mid shift ako ngayon eh. So 3 p.m. to 12. To 12. Musta na? Masaya naman. Ano gusto mo yun kasi ayaw na night shift eh. Oo, ayoko night shift eh. Mas gusto ko to. Either pang umaga or mid shift. So, ayan. Okay, napanood, Glenn. Ano ba? Oy, nanood ka ng Oppenheimer, tama ba? Or Barbie, was that Barbie? Nung Monday ba oo. yun? Or nung Tuesday? Basta nanood ka. Oh. How was it? Napag-usapan na natin yun. Ay, napag-usapan naman natin yun. last week. Okay, sige. Yung nanonood iba ako pa. ng mga explained videos. Ay, oo. Mga Oppenheimer explained. Sa dami ng characters, hindi ko na keep track. Oo nga pala. Iba pang napanood. Nag-marathon ako ng Saw kasi para kapag dumating na yung Sa Saw Saw 10. 10. So inuulit ko lahat from pinaka Nasang Saw ka na? 3. Okay. Kakatapos ko lang ng 3. Mm-mm. Enjoy pa rin naman. So parang some of those movies didn't really age well. Pero yung one, maganda pa rin siya. Enjoyable pa din. Kahit alam mo na yung nangyari. Ikaw, anong mga napanood mo? Musta ka? Okay naman. Ano ba napanood? Ay, wala. Drag Race Philippines Season 2. Ay, correct. Yeah. Ayun pala. Congrats, Yani. Diba? Super successful yung premiere nila. So, what do you think? Sinong early favorite mo? Eddie si Miss J. So. Papalitan mo din ba yung name mo? Ano bang suso name mo?
Ay, ikaw kasi si, Pasu. Si Pasuso. Pasusa. Gideon Pasu. So, Ikaw, sino favorite mo? si Jade, si Miss Jade. And that was before ipalabas yung yung premiere. Kasi 'di ba napanood natin siya sa Pride and Power and ang galing talaga ni Ate. And nung napanood ko nadagdag si Arizona Brandy, ang kwela niya. Ang fun niya. Nakakatuwa siya. Yeah, ayun, si Totoo. Arizona Brandy. Ayan. Totoo. Interesting yung ginawa nilang format ngayon or in 6 lang muna yung pinakilala nila. And then doon namili ng tatanggalin for that episode. Yes. Interesting. Tawag doon ay split premiere. Ang okay. purpose niya is para makafocus ka sa mga contestants. Kasi pag super dami nila sa first episode, hindi na nagsashine yung iba. Ganun. True naman. So, yun. So, maganda nga. Mas makikilala mo sila. Paano, nangyari na to sa ibang franchise? Sa US. Ginawa nila. So, sa episode 2, yung other 6 naman? Tapos sa episode 3, mag-meet na silang I see. Ayun. Hindi, wala lang. Curious lang ako kasi parang somehow medyo lugi yung mauunang matatanggal. Kasi hindi niya may kilala lahat. Yun. And what if may mas tsaka pala doon sa kabilang group? So parang sana hindi siya yung na-chugi agad. Hindi sana si bale mo, mas tsaka yung iba doon. Ay, baka may na-spoil, baka hindi pa napanood. Ay, sorry! Sorry. Pero, in fair naman, anong araw na? Monday na. 1 week naman. Ilang araw na naman yung nakalipas. Supportahan natin ang Drag Race. Part si Yani ng production. Stylist siya. Siya nag-style kila Mama Pao, ganyan. Nice, congrats. Oo nga ayun. And sabi niya pasabog nga daw. Lalo na yung Untucked daw, di ba? Ang shady nila agad. Parang lahat sila. In fair kay Miss Jade, siya yung mabait. Sabi niya hindi siya nang di ba? Hindi siya nang hindi siya nang aaway. So yun, props. So excited tayo sa mga susunod na episode pa. Kasi di ba, bago, hindi pa nag-i-start, may issues na. Oo nga may ang daming lumabas ng mga sinong problematic at sinong tooth or it's a tooth. Nice siya. Anyway, manood kayo ng Drag Race Season 2. Yes, available siya sa WOW. Plus, tama. WOW Presents Plus or HBO. Yes, Go. HBO Go. Oo, meron. Ayun. Ano pa ba? May ano mga ba tayo? Babasahin ba tayong mga Ay, ano ba? Alam mo, parang meron. Meron tayong Cripsilog ES, additional information or corrections about the previous episode. Sabi ni Eggpie, hello Kuya Gids, 2012 po yata yung nasabi yung date ng paglubog ng Titanic. Huwag po kayo magalit sa akin. Sana ma-feature nyo po sa Cripsilog ang Hinterkaifeck Farm. Ano kaya yun? Hindi ko pa alam yun. Alam mo ba to? Hindi rin. Hinterkaifeck. Ayan. Pa-shoutout na rin po kay Gia Berondo, nakasama ko makinig ng Cripsilog. Love you both, sabi ni Eggpie. Hello Gia. Hello Eggpie. Happy listening. Happy listening. Alam mo ba, medyo nagising ako ngayon 9 AM. Kakaano mo lang, di ba? Sakto nga kasi di ba sabi ko 8. Anong oras ka nakadating? 8:30. Okay. Grabe. Okay lang din pala. Kasi nag-alarm nga ako ng 7:30. Pero hindi ako nagising. So, sabi ko, hey Siri, set me an alarm. Ayun, gumalaw. Pero hindi ako, walang nag-alarm eh. Another one. Ay, sige, go. Sige. Ano yan? Another. May shoutout. Ano ba? Go na. May shoutout ako na panaginipan ko si Gratch. Anong sabi ni Gratch? Sa panaginip ko, si Gratch talaga ang nag-suggest nung last episode. Sorry, Gratch. Ayan, si Gratch talaga ang nag-suggest ng Kobe child murders. Yeah. Thank you, Gratch.
Thank you, Gretch. Ayan. Sabi ni David, sa episode 326, can I just say, dalang-dala ako sa storytelling ni sa story ni Marcos and Elise. Kinabog si Christopher Min, ganun. Passionate na passionate sa ginagawa niya, I can tell. Love you, G-Boys. Malayo pa ako sa mga kinakatch up kong episodes. O, ayun, Marcos and Elise. Yung may chop-chapa na nangyari sa Brazil. So, maraming salamat, David. Ayun. So, yun lang tayo for today. Thank you, David. Ayan. Ana, handa ka na ba? Start na po ba tayo, sir? Handa ka na bang ma-stuck sa masisikip Naku na po. lugar? Ayoko ng masikip. Ayoko ng mainit. Putek. Ay, pero minsan masarap yung masikip. Tingnan natin. Pagsisimula muna tayo sa pinakamalalaking lugar, tapos pasikip ng pasikip. Naalala ko yung episode mo nito. Parang yung stock movies natin, yung ginawa natin na yung stock movies. Pero ito ay real life. So, tingnan natin. Hanggang sa pinakamasikip yung wala nang isisikip pa. Okay. Handa na ba kayo? Start na po tayo. Number 1. Ay, meron pala akong presentation. Sandali. Ay, shala. So, kung hindi nyo pa nagagawa, pwede, Spotify video. Makikita nyo yung presentation ni Glenn. Tama. Sayang naman yung ginawa kong kung di nyo. Naku, may mga, lilipad na naman ba tayo? Lilipad ang ating team? Yung mga pa-zoom in, zoom out na nangyayari? Pa-animation lang tayo ngayon. Ay, okay. Sige. At tingnan natin yan. Trapped and Terrified. Okay. Game. Ang first place natin, something na, by the way, ito palang mga lugar na sasabihin natin dito. Kasi, parang 11 ba na places or 12. Ito yung mga hindi naman highly unusual na places. These are places na napupuntahan natin. Pero may mga nangyaring circumstances na na-stuck yung mga tao doon. Halimbawa, itong number 1. Stuck in traffic. Okay. So, ito, nangyayari sa atin to. Pero, one time sa China, August 14, 2010, nagkaroon ng sobrang tagal na traffic jam between itong road na to, or itong highway na to is between Hebei and Inner Mongolia. It lasted, hulaan mo kung ilang araw. Araw? Mm-mm. 1 day nga lang, ang tagal na eh. 3 days? 12 days. 12 days sila dun sa traffic. Kasi hindi siya natural disaster, hindi siya whatever. Ang nangyari, merong maggrupo ng mga trucks na may daladalang construction supplies na papunta sa Beijing. At ang ironic pa kasi yung trucks na yon ay papunta para gumawa ng road work to help ease the traffic. Pero sila yung nag-cause ng traffic. So dahil sa kanila, nagkaroon ng gantong buhol-buhol, I guess, dun sa intersections. And yung mga vehicles, they could only move 1 kilometer a day. Imagine mo yun. Wait, a day? Okay. A day. And lalakad natin yung 1 kilometer. Check mo sa yung Apple Watch. Ayun. Yung alam mo yung stretch nung buong traffic jam, 100 kilometers siya. Na ganun kahaba na na sunod-sunod na kotse. So sa sobrang tagal nila doon, sobrang dami nila, nagkaroon na ng mini economy. May mga nagbebenta na ng food, water, and cigarettes dun sa mga taong na-stuck sa traffic. Yung mga taga dun sa area na yun. At syempre, yung mga drivers na uhaw at gutom, wala silang magawa. So kahit mahal yung ino-offer sa kanila ng mga pinatulan na nila. Yung mga nagbebenta ng mga instant noodles, ganyan. Shit. Kahit 4 times the usual price. Tapos yung water daw sobrang mahal, like 10 times. Ganon. So ganon nagkaroon ng mini economy. Siguro kung nandun ako, ang ambag ko sa economy ay magpopokpok na lang ako. Yun na lang ang para ang kaya kong pambayad. Naging car fan bigla? Na-stuck ka na ba sa traffic ng sobrang tagal? Na-stuck na rin naman. Kunyari, sa NLEX. Bruno Mars. Ayun, nasa NLEX ako noon. Medyo matagal. Although hindi naman inabot ng araw, di ba? Mga minutes lang naman.
na unusual sa isang expressway, di ba? Pero ayun, na-stuck tayo doon. Uy, paano yung tulog, yung pupo nila, wiwi, di ba? Shit, Doon na siguro sa hassle. mga kung ano man Gilid-gilid, yung ganon. lalagyan nila. Baka may mga plastic bag. Ang nasabi mo na yung nag-cause ng traffic ay yung mga truck na supposedly gagawa ng marami pang road, ganyan. Roadworks. Pero, 'di ba? Pero sabi nila, hindi naman daw yon yung makakapagpais ng traffic. Hindi, not necessarily na, alam mo yung gawa ng mga daan, ng mga kalsada for cars. It doesn't necessarily mean na mag-i-ease up yung traffic. Kasi, hindi siya, that's not how it works daw, sabi. Ang nabasa ko dyan, kasi sabi nila, habang pinapaganda mo yung daan, mas lalong na-attract yung ibang mga motorists na dun dumaan. Kasi nga, naayos mo eh. So, dumami lang sila ulit doon. Oo. Ang solution talaga is to decongest. Alisin mo yung, kung ano man yung pinupuntahan ng mga tao doon, ilipat mo sa ibang. Okay. Yeah, So, yan po, hindi po paramihan ng kalsada ang makapag-ease up ng traffic. Hello po. Yan. Pag tayo po ay nahalal yan ng uunahin natin. Di ba merong isang ginawang ganon? I think sa South Korea yon, yung parang daan siya talaga. Imagine mo, may mga flyover, may normal na daan, ganyan, madami. Daanan talaga siya ng mga sasakyan. Pero alam mo ginawa nila, inalis nila yon, ginawa nilang parang park na may river, and walang traffic. Ganon din sa may Europe eh. Alam mo yung dati daanan ng mga kalsada, pero ngayon, sabi nga daw nila, mas maging people-centric more than car-centric tayo para mas mag-ease up yung traffic. Ganon. Correct. Kayo talagang mga may kotse. Grabe na kayo sa aming mga pedestrians. Grabe kayo. Grabe ka, Gideon. Tapos ka nanagasa ka pa. Alam mo, hindi ko nga madalas gamitin. Alam mo, 3,000 pa nga lang auto ko. Pag may mabagal tumawid, nambubusina ka. Hindi Charot lang. Okay. Handa ka na sa number 2. Ang bilis natin. Number 2 na agad. Ito medyo nag-trending to lately. Nakita ko to sa Facebook eh. May isang warning sign na nasa isang beach. Ay, shit. Ba yun? Nasa isang hindi gumana beach yung picture sa Michigan. Ayan. Na nakaka-alarma pag binasa mo. Sabi dun sa sign, warning, avoid getting stuck at the bottom. Lake levels are high. The only way out is up. Rescues cost $3,000. Keep yourself and our rescuers out of danger. Ito kasi itong lake, ang daan papunta doon is very steep na sandy na area. Itong pangalan nitong lugar na ito ay Sleeping Bear Dunes National Lake Shore, located along the northwest coast of the Lower Peninsula of Michigan. And ayun nga, meron dong mga natural na mga puntahan, mga forest, dune formation, ganyan. Kaso, yung beach, kung saan nagpupunta yung mga tao, merong isang 137-meter sandy hill na papunta dun sa bottom ng lake. So, pababa dun, okay, walang problema. Nagtatakbuhan pa yung mga tao pag pumupunta dun. Paakyat, pabalik, ayun ang medyo, pahirapan na. So, marami na daw mga na-stuck na kinailangan ng i-airlift out of there. Kasi hindi nila makaya. So, kung hindi, yung cardio mo, parang doon mo na tanggapin na doon ka na lang matitin. Grabe. So may nabasa nga akong comment parang sabi niya, ako I'm a healthy guy, nagka-cardio ako, nagji-gym ako. Inabot daw siya na parang 1 oras para akyatin what otherwise was just a few minutes na climb lang sana. Kasi every step daw na you take, lumulubog yung paa mo. Tapos, parang half lang na step yung na-take mo, tapos ganun ng ganun. Ibis na umaabante ka, na lumulubog ka pabalik. Kaya ang hirap daw. Kaya yung nasa picture sa laki, si kuya, pag-give up na siya. Tapos, chini-cheer siya ng mga tao. Video to chini-cheer siya ng mga tao na parang, kaya mo na, dyan ka na. Ay, ganun ba? Hindi, joke lang. Accept your fate. Charot. Sorry, you can do it. Pero nakakit naman siya eventually. Pero grabe, ang nightmare nito sa akin, ewan ko, for some reason na bother ako sa kanya.
Imagine mo ikaw. Ah, Kaya ano mo siya? ba yan? Pa steep, like, kasi tinitingnan ko to, saan ka mai-stuck? Di ba mai-stuck ka sa tubig? Tama ba? Sa lake ka ba mai-stuck? Hindi, sa buhangin mismo. Malambot yung Okay. buhangin, maano siya. Hindi siya ganun ka-dense. Kasi Kaya, nung tinignan ko ganyan. yung image doon sa warning, akala ko ang mai-stuck ka, kasi baka mahulog ka sa lake and doon ka ma-stuck. Hindi pala. Doon sa sand. Turns out dun sa buhangin. No? Tapos dagdagan na siguro ng mainit. Ganyan. Oo. Nakapunta ka na ba dun sa sa Ilocos, dun sa pinag-shootingan ng Himala? Alam mo yung sand dunes, Ilocos sand dunes? Tsaka ng Panday. Oo, nakapunta ka na doon? Hindi pa. Nagpunta kami dun noon, oo. Tapos, walang nagsabi sa akin na magsapatos ako. So, more flip-flops akong pumunta dun. 9:00 ng umaga. Ang init ng buhangin. Napaso talaga yung pa ako. Oo, as in, buti nga pasimula pala yung araw doon. So, pero umiinit na talaga yung buhangin. So, papunta kami doon, okay pa. Nung pabalik, napapaso na yung pa ako. Gusto ko nang magpabuhat. Sino kaya ang maswerteng mapipili mo, no? Nabuhatin. Wala nga eh. Wala eh. Parang Wala sabi nila, gumapang ka. Mahirapan ka maglakad, gumapang ka. Kinaya ko naman pabalik, pero sabi ko, hindi ko na ulitin. Yan. Tanga-tanga ko din. Handa ka na sa next. Next naman. Hala, ang bilis nating matatapos. Okay lang, sige. Walang pressure. Walang metrics. Ayan, Stuck at Sea. Itong si Kuya na nasa picture ay isang British tourist na nagpunta sa, I think, sa Thailand ito eh. So, si Kuya ay lasing na nag-swimming. Tapos, swim siya na papunta sa ocean. Pagdating niya sa gitna, napagod na siya to the point na hindi niya na kayang bumalik sa sobrang layo na nalangoy niya. Tapos umakyat siya dyan sa buoy, which is yung, di ba mga markers yan sa sa ocean para sa mga boats, sa mga ships, ganyan. So, buti na lang may dumaan na boat na nakita siya dun sa buoy kasi nagsisigaw siya. So, na-rescue siya. Yung captain ng boat ay yun yung nag-picture sa kanya. So, nung nirescue siya, doon niya kinuwento na, yun nga, lasing siya, tapos he thought it was a good idea to take a morning swim, tapos doon na-stranded na siya sa tubig. Buti na lang nandyan yung buoy. Tapos sabi nung nagda-drive nung boat, maswerte siya kasi nung araw na yun was a holiday. Parang Buddhist holiday yata. Tapos, the only reason na nagpunta sumakay sa boat yung captain was parang dahil nga holiday, alam niyang konti lang yung mga boats. So parang, gusto niya sigurong masolo yung yung pag-boating niya or whatever. Basta parang hindi niya regular schedule yung pagpunta. Tapos ayun nga, dahil holiday, walang nagpupuntang ibang mga boats. So siya lang talaga ang nagpunta at siya lang nakakita kay Kuya. So kung hindi siya pumunta, wala na stuck diyan si Kuya hanggang matapos yung holiday. So yun. So ayun nga, unexpectedly nakita niya si Kuya diyan sa buoy and na-rescue siya, pero sobrang close call na yan sa kanya. Ikaw ba'y marunong lumangoy? Ako hindi. Ako hindi. Hindi ako marunong. Ikaw, marunong ka? Marunong, pero mga 1 minute lang ganyan. Tapos ayoko na. Pagod na ako. Saan ka natuto? Instinct. Wow! Yung yung langoy ng Jezebel. Yung ganun lang. Kasi kasi nandito kasi tayo wala namang ilog. Hindi naman tayo magsiswimming sa ilog dito, di ba? Pero, ayun. Kasi may mga kaklase ako ng college. Sa probinsya kasi sila, and yun nga, may ilog sila doon. And doon siya natuto. Kasi nga, bata pa lang siya, nagsiswimming na sila doon. Natuto sila doon. So, ang galing naman. Pero nangyari na yun sa akin sa naligo kami sa Puerto Galera. Tapos, yung buhangin kasi doon parang biglang pababa. Parang akala mo malapit ka pa lang pero malalim na siya.
So, langoy ako ng langoy. Tapos, nung nag-decide akong bumalik na, ang layo ko na pala. Tapos, di ko naabot yung, yung buhangin. Kasama ko yung mga teammates ko nun. Nag-work na ako nun. So, hindi ako humingi ng tulong kasi sabi ko, shit, nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiyang humingi ng tulong. So, hindi naman ako namatay. So, parang mamatay na lang ako kesa humingi ng tulong. Oo. Mas gusto ko na lang mamatay kesa, hingi ng tulong. As an Meron introvert. ako, sa Subic naman kami. Tapos, alam mo yung nagkayak? So, medyo malayo na din kami. Na kinabahan na ako kasi mamaya, alam mo yun, umabot na din kami. Although may naman, ang tawag doon, may cover, may harang naman na parang net, di ba? Para hindi kayo lumagpas, ganun? Oo. Medyo kinabahan na ako kasi ang lalim na sa ilalim. Tapos kita mo clear din kasi yung dagat, di ba? So kita mo yung ilalim, may mga isda tsaka coral. So kinabahan na ako. So, bumalik na tayo. Kasama ko yung pinsan ko doon eh. Dalawa lang kayo na nagkakayak? Dalawa sa kayak, oo. Di ba dalawa yung max din nung kayak? Yeah. Yung pinsan mo ay marunong talaga or hindi rin siya marunong. Hindi kami marunong lumangoy. Ang swerte natin, binuhay pa tayo ni Lord. May mission pa daw tayo. May mission pa tayo. Ang mag-crepsilog. Wow! Ang magbigay ng kaalaman. Wow! Okay. Number 4. Number 4. Number 4. Stuck in a forest. Si ate. A 48-year-old woman planned a day trip sa isang forest sa Australia and nag-drive siya alone. Tapos, pagdating doon, yung kotse niya na-stuck sa putikan nung nagkamali siya ng likuan, na daan. Na-stuck siya sa putik, tapos dead end na yung road. Tapos, walang mobile coverage doon sa area, so hindi siya makatawag ng emergency. Tapos, dahil ang plano niya ay short na day trip lang, ang pinak lang niya ay snacks, which are lollipops and a bottle of wine na para dapat sa mama niya. Kasi hindi siya umiinom. Siya umiinom ng wine. Pero yun lang ang baon niya. At yun lang nag-iisang liquid na dala-dala niya. Di wala siyang choice, kundi yun ang inumin niya kung gusto niyang makasurvive. And hulaan mo kung ilang days siyang na-trap sa forest. 3 days? 5 days. Ay, shit. 5 days siya naghintay doon. No? She was 60 kilometers from the nearest town at dahil may problema siya sa health, di siya makapaglakad ng malayo. So, nagstay na lang siya sa car. Buti na lang na doon yung kotse niya kasi na-on niya yung heater kapag kagabi kasi sobrang lamig sa gabi. So, warm naman siya pag gabi. Pero niya, na-trap siya doon for 5 days. Tapos yung family niya, nung hindi na siya nakauwi, yun na nag-alala na sila at tumawag na sila sa authorities. So, nagkaroon ng isang extensive police search. And eventually, nakita ng police yung kotse niya dun sa forest. Yung picture na yan was taken from the helicopter kung saan siya nakita na nag-wave sa helicopter. Straight from there, dinala siya sa hospital and she was treated for dehydration. Isa rin to sa mga kinatatakot ko kasi ilang beses na rin akong muntikang maligaw sa forest sa amin. Sa Bolinao. Paano nangyari? Yung sa likod ng elementary school kasi namin siyempre bakod yun lahat pero pwede ka lumusot sa bakod. Tapos parang mag-explore ka doon sa forest kung ano pa yung mga nakita mo doon. So, may napuntahan pa akong mga parang caves, ganyan. Na feeling ko ako lang nakakaalam kasi parang, hindi alam ito ng mga classmates ko, ganyan. Tapos nung nandun na ako, hindi ko na alam pabalik. Ayun. Pero, obviously, ginaid ako ni Lord pabalik. Lord, lead the way. Here I am. Jesus, take the wheel. Hindi na talaga hinayang may mangyaring masama. Ang dami talagang close call sa buhay.
Ikaw ba, hindi ka Hindi, hindi ka hindi. outdoors. Parang hindi pa ako umabot sa point na nag-forest. Yung sa Siargao na forest, yun. Umabot naman kami, pero ayun. Kumusta yung forest doon? Masukal Super ba? sukal. Yeah, super sukal. Super sukal. Oo. Although may pathway naman, so alam mong dinadaanan siya. Pero ayun nga, ang daming puno, maganda kasi nga ang daming puno, may mga hayop-hayop. Tapos minsan may mga bahay pero walang tao. Alam mo yung may mga kubo-kubo pero walang tao. Ayun. Ginawa namin yung kasi may pinuntahan kaming Hidden Beach. Yun yung pangalan yata niya, Hidden Beach. Dahan-dahan tayo sa Hidden Beach. Pero pagpunta naman namin doon, meron siguro isa pa na lalaki na nagsiswimming doon. Tapos mag-isa lang nga lang siya. So, yun, saya. Shit. Yung pinuntahan nyo doon was part talaga nung daan pa sa kung saan nyo gustong puntahan? Or parang, para mas adventure dito tayo pumunta? Ganyan. I think yun lang talaga yung daan niya. Papunta doon sa beach shit. na yun. And hindi siya, alam mo, wala kasing walang, alam mo yung walang mga commercial walang nagtitinda, walang anything. Basta lang siya, beach lang siya. And gubat ka dadaan. So, scary. Yung nadatnan yung nag-iisang tao doon na naliligo, sure ba kayong tao? Sure baka. Shit, di namin sure. Kinausap Char lang, niyo mukha ba? namang turista. Hindi namin kinausap, pero mukha siyang turista. Alam mo nga talaga, no? Turista. Kapag wala ka nang makitang mga bahay-bahay, wala kang makitang mga tindahan, medyo kabahan ka na. Scary, oo. You're in danger. Alam mo ba, naalala ko lang pala ngayon ko lang naalala. Nung high school kami, nagkaroon kami ng project na yung magko-collect ka ng different types of rocks. Ay, may ganyan din Yung mga limestone, ganyan, kung ano-anong igneous. Sedimentary, metamorphosis. So itong by pair yun. So yung ka-pair ko, si Ann, although hindi ko alam kung nakikinig siya, hindi yata. Sabi niya, ay punta tayo dun sa malapit na beach sa amin kasi may doon, may mga crystal doon na nakikita akong bato. Sabi niya, tayo lang magsasubmit ng ganun. Pasabog yung project natin. Tayo lang yung may crystal. So, syempre, go na yan. Di ba? So, punta kami doon. Nung papunta pa lang kami, dumaan kami, may daan kasi na beach. So, parang, mabato siya na beach. So, yung clifton na bato, parang rock na wall, tapos yung daanan na sand, tapos tubig na. So, doon kami dumaan sa sand. Tapos, nung nakadaan na kami doon, napuntahan na namin yung mga crystal. Ang dami nga. Mga talaga, parang di naman siya di naman siya talagang crystal, pero nag-crystallize siya ng mga rock formation. So, namulot kami doon. Nung pabalik na kami, high tide na. Ay, shit. As in, malalim na yung tubig, tapos umaabot na doon sa rock wall. Oo, shit. So to the point na parang konting-konti na lang, hindi na kami makakatawid. So nakayakap na kami dun sa rock wall pabalik. Tapos talagang inaano ko talaga ng shit. Pag nalunod ako, pagagalitan ako ng nanay ko. Iniisip ko. But obviously, here I am. Na-survive ko na naman. Naku, another day, another life for Glenn. Na-survive naman namin ni Anne. Tapos yung teacher namin parang hindi pa siya masaya. Parang, hindi yan crystal. Gumagano siya sa... common lang yan. Pakain ko sa kanya yun. Yung akala mo binawis ang buhay mo para doon sa bato, tapos ang grade mo lang 80. Hindi nyo ba alam na muntik na kaming ma-news dahil dyan? Hindi mo ba alam na ikaw ang sisisihin? Dahil siya yung nagpa-project. Maraming... Sasabihin ko lang, maraming mga gantong stuck in the forest and hindi siya, minsan hindi maganda yung ending kasi may mga natetegi sila. Or alam mo yun, inaatake ng mga hayop, ng mga bear, or ano pa bang mga pwedeng kumain sa'yo sa forest, diba? Ay, aswang. Nain ng aswang. Dito lang sa atin, di ba? Although walang bears, pero may mga predators pa rin. Mga ahas. Ay, shit, number 1. Ano ba kakain sa atin sa forest? Giraffe. Giraffe. Parang wala masyado, no? Although, scary makeme ka sa forest. Baka mga
vultures. And then, antay nilang mamatay ka bago kanila kainin eh. Right. Okay. Alam mo ba yung kantang Into the Thick of It? Oo. Natatakot ako doon kasi yung Bakit? Into the Thick of It. Yung part na naligaw sila sa farce, parang we keep going round and round in circles. Parang na-visualize ko siya sa utak ko. Ay, Tapos talaga? nababother ako. Oh. Yung pala yung Di ba mga lyrics batay nun? kumakanta? Oo. Basta, ang babaw ko. Yan. Asya next. And another one. Another one. Stuck in Snow. Ito naman si Kuya. 81-year-old siya na lalaki who went missing for nearly a week. So sabi nung county sheriff's office, he went missing February 24. Ay, hindi ko nalagyan ng year, pero February 24. Ang last daw na nabalitaan sa kanya was he was making a trip from Big Pine, California, going to Gardnerville, Nevada. Approximately 170 miles na drive lang sana yun. Natagpuan siya March 2. So from February 24 to March 2 siya nawawala. Nung isang California Highway Patrol helicopter, nakita yung sasakyan niya, which is yung nandyan sa snow, at nakita yung kamay niya nasa labas ng bintana na wini-wave sila. Oh. So, ayun. Ang dami pang examples ng mga people getting lost in snow. Kasi apparently, sabi natin alam, pero it's super easy na ma-stuck sa snowstorm. Ganyan. Kaya kapag hindi mo binabaliwala mo yung mga warnings na magkakaroon ng blizzard, ganyan, pwede ka talagang ma-stuck. Tas all you see is white. Parang wala kang bearings. Kasi puro puti na lang makikita mo. Yeah, parang sa atin ang unthinkable niya kasi di natin wala ma-imagine. snow. Oo. Yeah. Alam mo kung sige go. Tapos na ba yung ano mo? Last, si Kuya, alam mo kung paano siya nakasurvive? Paano siya nakasurvive? Kumain siya ng snow and croissants. French ba siya? Croissant? Sa France ba nangyari? Ay, oo, French yata siya. French siya. O, diba? May croissant pero sa kasi. California nangyari. Croissant and snow. Ang social. Diba sabi nga nila, ilang inches yung kapal ng snow pag daw, nagkakaroon ng snowstorm. Yeah. And may i-add ako na story ng stuck in snow. Alam mo yung isa si Kuya, sa bundok siya nangyari. Alam mo yung nag-aan siya, anong ganon? Skiing. Ayan, nag-skiing siya. Oo, tas may camera siya. Tapos, alam mo, syempre mabilis yun. So, zoom siya pababa. Umiiwas sa mga puno-puno, ganyan. Tapos maya-maya, sa sobrang bilis niya, may napansin siyang kakaibang kulay. Pagtingin niya, parang, I'm not sure kung ano yung nakita niya, pero may nakita siya, baka gloves. Tapos umakyat siya ulit, tapos hinukay niya, may natrap na tao pala. Na-avalanche pala si Kuya, and buti na abutan niyang buhay. Buhay pa? Buhay pa, oo. Tapos nagsasalita pa nga thank you, gumanon. Oo, hindi ko lang sure kung gaano katagal. Pero ayun, na-avalanche siya. So, ayun. Alam mo kung ako yun, patayin nyo na lang ako. Di ba sabi pa nila, napanood natin sa mga, yung pambatang anime sa Patrash. Ay, Patrash ba yun? Hindi, si Remy, di ba? May snow sila doon. Di ba namatay sa yung mga may snowstorm? Oo. Di ba sabi nila na nakakaantok daw pag na-stuck ka sa snow? Ano ba tawag doon? To the point na pag nakatulog ka, mamamatay ka. Ay, gano'n? Oo. Kaya nga sinasabing, wake up, di ba? Parang, kailangan wag kang matulog sa snow. Wake up, why don't you put a little makeup? Ang weird. Sa atin kasi, parang ang saya, snow, ganyan. Hindi ko siya ma-associate with lang yung danger. Meron naman tayong snow sa Star City. Meron pa ba nun? Meron pa ba? Wala nang snow sa Star City? Hindi, sa Star City. Meron pa yata. Oo, kasi nagpunta ako doon. Tapos, alam mo, hindi ko alam. Yung sipon ko nandito na pala sa labi ko. Sinabi na lang ng kasama ko, yung sipon mo. Ay, sorry. Hindi ko kasi naramdaman sa sobrang lamig.
May sipon na pala ako. Saan? Saan? Dinilaan talaga. Dito ba banda? Left or right? Left or right? Ano ba naman? Grabe for a first date, tas ganun yung first impression. Date niyo, may sipon ka. Sipon ka. Sa mga naka-experience na po ng snow at na-stuck na sa snowstorm, kwentuhan nyo naman kami. Experience. Sa mga TFC subscribers natin. Yeah. Okay. Dito tayo sa next kasi medyo ito nightmare fuel talaga. Ito talaga yung shit, patayin nyo na lang ako. Parang so far, parang lahat gusto. Lahat. Konting inconvenience naman sa akin, patayin nyo na lang ako. Ito. Stuck in a quicksand or kumunoy. Nangyari to one Saturday sa isang 34-year-old man and the woman na kasama niya, there were a couple from Arizona. They were hiking at Zion National Park in Utah. Yung si kuya, yung leg niya, pagtapak niya, na-stuck siya sa quicksand and parang umabot hanggang sa tuhod niya yung pagkakalubog niya dun sa quicksand na yan. Ang quicksand, by the way pala, is nangyayari siya kapag yung saturated na sand ay nagiging almost maraming liquid, so nagiging almost liquid na siya pero sand pa din siya, so parang naghalo nga yung tubig tsaka yung sand and mud, I guess. So usually nakikita daw yan sa mga bukana ng mga rivers, sa mga streams, even sa mga beaches kapag napuno ng tubig yung sand. And it's common na ma-stuck ang isang person or isang animal doon. Pero hindi ka daw talaga usually magsisink below the surface kasi halimbawa kung sobrang laki ng quicksand, ang katawan daw natin naturally magfo-float. So hindi ka basta-basta talagang lulubog. Pero the more you struggle, dun ka mas lalong magda-drown. Pero di ba how can you not struggle kung ma-realize mo na nasa ka? Bahala ka magka-panic. Aalis, di ba? Oo. So yun nga, ang pag ginugal mo parang how to survive a quicksand, ang number 1, stay calm. Stay calm. Stay still. Ganyan, steady ka lang. So sabi yun nga, na hanggang tuhod yung na-stuck kay kuya. Buti na lang yung kasama niya, hindi na-stuck yung babae. So ang ginawa ni ate, iniwanan niya ng warm clothing si kuya kasi snow din doon. Tapos naghanap siya ng tulong. Inabot siya ng 2 days sa paghahanap ng tulong. What the fuck? Kasi wala masyadong reception dun sa area. So, nung gabi, nagkaroon pa ng winter storm. So, si kuya ay na-stuck pa doon. Pero hindi ka makaalis tapos there's a storm around you. Na hindi normal na storm, but winter storm. Shit. Si ate kakalakad niya, nakahanap siya eventually nagkaroon siya ng cellphone service at nakatawag siya sa 911. So yung search and rescue team, nag-hike sila to look for the man. Tapos to look for the woman muna. Nung nahanap nila yung babae, she was showing signs of hypothermia na din. Tapos hinanap na rin nila si kuya, pero ang tagal pa nila siyang nahanap. Tapos nung eventually nakita nila siya, stable naman siya pero yun nga, he's suffering from exposure at may mga injuries din siya kasi he had been exposed for hours dun sa sa tubig na yun. Tapos nung nakita na nila siya, nag-storm ulit. So lahat sila pare-parehong na-stuck pa doon ng isang gabi. Fuck. So, hindi pa sila nakaalis. So yung rescue team na una, they also had to be rescued pa kasi hindi rin sila makaalis. Shit. So, grabe. So, nirewarm nila yung kanyang Hindi, go lang. Ay, sabi ko, grabe yung pinagdaanan nila. Correct. Alam mo, pero feeling ko internet natin nagsasalong. May delay. So, ayun, pininit nila yung leg niya para lang ma-treat nila siya kasi he was showing signs of hypothermia. So, I'm not sure that's kung yung quicksand. Dito din yun. Yung alam mong scary, aside from being stuck, baka daw may pumasok na mga hayop-hayop sa'yo. Yikes. Ay! Wait. Oo, either dito,
sa quicksand, kasi di ba minsan may quicksand din sa beach, di ba? So either Oo. dito, or alam mo yung ano ka sa buhangin, alam mo yung ginagawa Pagulan. sa beach? Hindi, yung ano ka sa buhangin? Hindi, yung, Sunbathing. di ko masabi, Papahukay. no? Oo. Oo, tapos ilalagay ka sa ilalim. Kunyari, ulo lang yung Oh, nakalabas mo. Yung shit. ganun. Oo. Scary daw yun. Wag daw yun. Kasi baka daw may Oo. pumasok na mga something sa'yo. Mga bacteria, virus, Sa, ganyan. sa butas ng One, eme. one daw ay yung kasi minsan baka daw may pupo ng aso. Parang Oo. meron daw virus doon na papasok sa'yo. Tapos doon magkakasakit ka na ng shit, hindi ko, i-google ko pero sige. Oo, nabasa ko din yan. May Oo. ganun eh. New fear unlocked. Kaya wag ka daw lubog sa, ano ba yun? Ano bang term doon? Pahukay. Kanya sa sand. Oo, sa sand. Ihuhukay. Tapos ilulubog ka sa Tatabunan. sand. Tatabunan. Tatabunan. Yo, wag ka magpatabunan ng sand sa beach. Ayun. Okay, sige. Noted. Hindi na po. Noted with thanks. Pero oo nga, yung mga bagay na yung sobrang innocent na we don't think about them. Tapos yun pala pag may mga gumawa nun na sobrang nangyari sa kanila. Pumasok sa mga orifices niya. Nung Subic. Oh, how was it? Wala namang pumasok sa mga butas? Wala naman. Siyempre, Are you sure? tayo noon. Speaking of masikip, papunta na tayo sa masisikip na areas. Okay, ito ay na-stuck siya sa isang machine. I think nag-trend itong video na to. Ewan ko kung nakita mo ba to. May nag-share nito sa group natin eh. So, ang nangyayari sa video, kuha to sa CCTV footage. Hindi ko pa play itong video because it's distressing. So, baka may mga ma-trigger. By the way, trigger warning. Hindi ko lang naalala. Ngayon lang naman yata yung ka-trigger. So far, wala pa naman namatay dun sa mga, examples kanina. Pero ito, umiikot kasi to, spinning machine. I think nirorolyo niya tong sheet na to. Ano ba yan? Parang of whatever, parang plastic. Weaving ba siya? Or, okay. Yata. Tela. Tapos si ate, very casually niyang inayos siguro yung gusot or something. May ni-straighten out siya doon. Habang umiikot yung machine. So, nasama yung kamay niya. Eventually, na ano siya dyan, napaikot-ikot siya dyan ng maraming beses na nung tumigil yung machine, buti lang may safety feature yon. Nung tumigil yung machine, lupay-pay na si ate. Kasi akala ko nga nabalian na siya. Patay na ba? Nabuhay siya. Hindi. Seryoso? Oo, pagbangon niya, tinapos niya pa yung shift niya. Oo. Hindi nga. Mag-undertime. Pero hindi, nakasurvive siya. Pero hindi ko lang kung tinapos niya yung trabaho. Pero nakasurvive siya. Grabe. So, the footage appears to be caught in a CCTV cam. Yun nga, si ate na naka-red top and denim was seen casually walking and moving around the machinery. Tapos, yung device continues to roll. Tapos, hinawakan niya yung something doon at nasama yung buong arm niya. She was sucked into the giant spinning apparatus. And natango siya doon. So, alam mo yung sobrang bilis nung pangyari. Pati siya na-shock na hindi niya na-realize na she could get trapped. Uy, naalala ko may sa atin dati, may nag-send ng isang slide. Na yung sa factory, yung namatay talaga yung ka-work niya kasi ano ba nangyari? Kinain yata na yung kamay niya ng machine. Yung ID. Yung ID. Sumabit. Shit. Ayan. Kapag ka talaga yung worker ka sa mga factory around machinery, hindi pwedeng inaantok ka, hindi pwedeng intoxicated ka, yung ganyan, or distracted ka, nakikinig ka sa music or may pinapanood kang something else kasi very easily pwede kang yun nga, mangyari sa ito. Tsaka dapat siguro wala ka na ring ID, no? Especially sa mga ganong cases na pwede kang makain ng mga machine. Kasi sobrang dali na makain yung ID mo ng machine, di ba? Kaya nga. Pero wait, nung napanood ko kasi to, alam mo yung parang papel na lang siya
habang Mm. umiikot yung machine, 'di ba siya rin umiikot doon? Mm. Nabuhay ba siya Parang talaga? ragdoll. Sabi kasi parang yung full version ata is nakatayo pa siya. Hindi ko na Fuck! nahanap. Hindi ba man Sabi lang, nga nung baka nabali yung buto niya, ganun. sabi nung iba, hindi na nila ma-verify kung totoo yung video. So, hindi ko sure kung Kasi ano ba yun nga din eh. to Kasi ang edited. cartoonish na nung itsura niya habang Mm. umiikot yung nandun siya, di ba? Pero grabe, feeling ko totoo. Tapos, Naku, meron pa maraming kasi ganito. meron pa kasi nakita yung si ate na may inayos siya dun sa press tapos biglang nag-press yung naipit yung Totoo ba? tapos paglabas yung flat na Ay, yung arms oo. niya. Totoo ba? Ah. Yan yung hindi ko sure. Totoo ba yan? Kasi parang wala lang Grabe, siya. hindi ko Or sa alam. bagay, alam mo yun, hindi pa nagre-register sa Hindi utak mo pa na nag-register yung napipi pain. pa. Oo. Pero nung Parang, nangyari kasi, parang wala lang. Totoo ba yun? bilis. Alam mo, hindi ko. Sana hindi. Baka AI. Meron pang isa, iba naman, pero same, not necessarily the same machine, pero yung umiikot din siya, pero patayo naman yung ikot niya, yung pag ganun. May nakain din siya. Alam mo, imagine mo malaking mop na umiikot. Parang ganun yung dating nung machine na yun. Tapos, yun nga, merong nakot din doon na lalaki. Tapos kasama siya doon umiikot-ikot din. Pang car wash ba yun? Hindi sa car eh. Parang factory lang din eh. Pero ayun. Stripper pole pala na umiikot. So, ayun, I'm not sure kung nategi siya or kung anong nangyari doon sa victim. Pero, yun. Shit. Pag ako dyan sa pahiga, tas nasta ko niya paikot, shit, mukha akong lechon. Lagyan niyo nila ako ng oil para matapos na ang lahat. Okay. Sige, handa na tayo sa next. Ito, medyo Next one. distressing din ito. And this one could give you a new fear. Unlock Which new fears. is? Stuck in elevator. Okay. Ito, alam mo minsan pagka nasa elevator tayo, yung umuga lang ng konti para kung ano na naiisip natin. Well, for some people, nangyari talaga sa kanila yung pinaka-worst. Pinaka-na-worst pa. This happened in March 2016 sa isang apartment building sa Beijing, China. Magcha-Chinese New Year noon. So yung elevator maintenance team, nag-routine check sila DL. ng lahat Okay. ng elevators. Yes, tapos hindi naman nila tiningnan yung visuals sa CCTV. Tinatanong lang nila, may tao ba dyan? Tapos pag walang sumagot, ina-assume na nila na walang tao. Okay. And then, they all went on a month-long holiday. Wow. Pagbalik nila, pag-open nila nung isang elevator, may bangkay ng isang babae who had been trapped there since January. Bumalik sila March na. Kasi nga Kailan sila umalis? January 10. Parang buhay pa siya January. Buhay pa siya nung kinakatok nila. Ganun. Oo. Paano? Nakita siya sa CCTV na pumasok. Hindi nga lang talaga nila chinek yung CCTV when they were supposed to be checking kung empty lahat. Kinakatok lang nila kung may tao or wala. Tapos, ayun, inassume na nila na walang tao. So, ganun, that's how they confirmed na safe nang iwan yung mga yun. Pero, wala. Naiwan nga dun si ate. This is an apartment building, so taga dun yung babae sa building na yun. Tapos, nung kumalat sa news, nagalit yung mga tao kasi super negligent nga yung elevator repair company, maintenance company, tsaka yung management din nung building. Tapos yung victim pa, she was in her late 30s or early 40s kasi in-identify lang siya sa surname niya. Hindi talaga siya nila kinilala. Nung nakita yung katawan niya, yung kamay niya yung parang tinry niyang buksan yung yung kalmot-kalmotin tsaka buksan yung elevator door. So nagkasira-sira na yung mga daliri niya. So siguro tsaka she died of starvation syempre dahil ang tagal niya nga. Sabi sa mga reports pa, the victim was mentally ill. Yun daw ang report ng family niya. And nung araw na nawala siya, yung family niya, they just assumed na nawala siya somewhere sa labas. Kasi akala nila, lumayas siya kasi she's not mentally well nga. So baka lumayas siya or something.
So, hindi na nila malaman kung nasan siya. So, hinayaan na nila at that. Hindi nila alam na nandun lang siya sa elevator na under maintenance. So, ayun. Sabi nung isang resident sa apartment, matagal na daw nilang kina-complain na yung poor service and yung maintenance ng elevators. At lagi daw yun nasisira at so parang hindi inayos ng management. So, ayun. Nagkakaso sila actually. Oh. Dahil doon. Yeah. Parang, di ba, halos everyday tayong nag-elevator going to work. Tapos, ma-imagine mo yung mga ganitong stories. Pero pang isa yung babaeng deaf yata siya. Tapos, pumasok siya tapos hindi siya marunong sa mga elevators. Parang, siguro first time niya. Tapos she was deaf. Pumasok siya. May kasama siya. Nauna siyang pumasok, tapos yung kasama niya, papasok pa lang, nasarahan. Tapos nung nakita niya nagsara, nagpanic siya, hindi niya alam na uusad lang yun, tapos ibubukas din ulit sa floor. Siguro hindi nga talaga siya maalam sa elevators. Pinilit niyang buksan, tapos tumalon siya dun sa hatch. Napakasikip, di ba? Kasi pinagkasya niya yung sarili niya dun para marating yung babang floor. Hindi ko na maalala kung anong ending nun. Yung parang nagpumilit nga siya na lumabas. Oo. Tapos sumisigaw yung mga tao na wag diyan ka lang hindi niya marinig kasi nga she's deaf. So yun, ang tragic nun. Tapos may katandaan na rin siya. So, yeah. Ako may experience akong ganito na stuck sa elevator sa Gano'ng Eastwood sa katagal? 1880. Okay. Ano yun? Bar? Hindi doon super tagal. Hindi, office yun. Hindi naman matagal. Alam mo yung, I think nakwento ko na to, dalawa kami ng isa kong ka-team. Pababa kami. Pero ang nangyari, dumire-diretso siya sa super baba. Tapos iba-iba na yung, di ba nakikita mo yung sa digits ng kung anong floor ka na. Hindi na, kunyari, kasi third floor kami. 3, 2, 1, B1, B2. Tapos, nag-iba-iba na siya. Hindi na letter, hindi na number. Kung ano-anong ganun-ganun na lang. Wingdings na yung lumalabas. Wingdings na yung lumalabas. Tapos, parang feeling namin, wait, tumigil ba tayo? Ganon. Hindi namin alam. Tapos, ano ang gagawin natin? Mag-break kasi dapat kami nun. Siyempre, nindot na lang namin yung di ba merong emergency keme doon. Tapos may sumagot naman. Tapos sabi niya, may sumagot na hello na babae. Siguro yun yung sa reception sa labas, sa lobby. I'm not sure. Tapos sinabi ko, hello po, na-stuck po kami sa elevator. Nakapag-hello po ka pa. Hello po. Kasi mga ilang minutes pa lang eh. Parang hindi ka pa nagpapanik. Hindi pa irate. Ano sabi ni ate? Tapos sabi niya, okay po. Ganyan. Okay. Tapos, biglang bumukas na siya sa ground floor. Hindi namin feel kung kasi nga 'di ba medyo nakaka-disorient na asa na ba tayo ganyan. Pahalang na ba yung elevator ganyan dito siya. Nasa impyerno na pala tayo. Lagpas na tayo. Pagbukas ba apoy na? Sandali lang naman. Paano kung sabi ni ate? Apoy. Sige sir, pero naka-break pa po ako eh. Mga after 30 minutes po. Magla-lunch lang po ako. Balikan ko kayo. Kami din, magla-lunch. Siya, nakita mo din yung isang video din ng lalaki. Naka-speed up na video din, CCTV footage sa loob ng elevator na stuck din siya. Tapos nakita na din na nagwiwi siya, jumeb siya, tapos halos mabaliw-baliw na siya hanggang sa nawala na siya ng malay. Ganun. Totoong nangyari to? Nakalimutan ko na kung saan. Ang hirap na hanapin. Pero, shit. Parang maawa ka talaga sa kanya. Kasi nung una, parang wala lang. Parang akala niya ma-rescue siya kaagad. Pa, oo. Nung na-realize niya na wala na talaga, nung jumijabs na siya doon, parang, shit. Ayun. Ayoko mangyari sa akin. Patayin niyo na lang ako. Ako, jabs on camera. Ay! Nakita ka nila sa CCTV na jumijabs. Ito na nga, next. Ayan, stuck in an ATM. Ha? Diba? How? Exactly.
So apparently, nabubuksan yan, tapos pwede ka pumasok sa loob, yung mga maintenance ng ATM, doon sila naglalagay ng pera. Ngayon, in July 2017, may isang repairman na pumasok dyan sa likod ng cash machine na yan sa ATM ng Bank of America. And may inaayos siyang lock doon na tapos na-lock niya yung sarili niya accidentally, by accident. Na siguro naisara niya yung ito. I think yung buong panel na yan siguro bumubukas yan na parang pinto. Tapos siguro nahila niya and she got locked in. Tapos naiwan niya pa yung phone niya sa kanyang truck so hindi siya makatawag ng tulong. Buti na lang dun sa loob meron siyang paper at ballpen. So ang ginawa niya, he tried to grab the attention ng mga gagamit ng machine by inserting yung notes niya dun sa sa slot para mabasa nila. Ang nakalagay dun sa note, "Please help, I'm stuck here and I don't have my phone. Please call my boss." Tas yung phone number ng boss yung nilagay niya dun. Oh my. Pero imagine mo kung gabi yun or wala nang gumamit nung machine or yun na, nag-holiday yung mga ganyan. Imagine mo magwi-withdraw ka lang tapos ang lumabas na pera, ay, help me. I'm stuck. Ganun. baka tumakbo siguro ako. No. Okay. Mabilis na natin kasi 1 hour na pala. Ito medyo malala to. Stuck in a public toilet. Nangyari to sa isang guy, he is 20 years old sa Norway. Ang nangyari kasi, yung friend nitong guy na to, yung nakikita sa picture na yan, yung friend niya, umiihi dyan sa toilet na yan nung nabitawan niya yung phone niya at na-shoot dun sa butas mismo. Ito ay hindi to yung normal na toilet na may yung may ganon, yung may parang sasalo ng tubig. Or paano? Yung may pass. Ito ay direkta, para lang siyang repository sa ilalim ng dumi. Ganon. Tapos may ini-empty lang yung tangke na yon. Okay. So, nung nalaman niya na nahulog yung phone ng friend niya doon, si kuya nag-volunteer. Sabi niya, I did not think twice. Agad-agad, he climbed in kasi payat siya. And pagdating niya doon, medyo malalim pala. And he realized that apparently he was thin enough to go down but not thin enough to come back up. So, hindi na siya maka-climb paakyat pabalik. I mean, siguro with the help of gravity, nagkasya siya pa slide pababa. Pero how do you pull yourself up? Okay. Na, di ba? So, ayun, sumaside lang yung paa niya dun sa sahig ng tangke at nandun lahat ng jebs. As in, halo-halong dumi. And remember, public toilet to. So, ang dami nang gumamit noon. Tapos, minsanan lang daw yun i-empty. Kasi nga siguro malaki, ganun. It's as I've been the tank which is not connected to the sewer is only emptied once a season. Tapos abot sa thigh ni kuya ang laman. Okay. Tas ang liit lang nun na area. Tapos may mga animals pa daw sa ilalim, siguro daga Oh my or God. whatever, mga nabubuhay sa madumi. Tapos pagbagsak niya daw sa loob, agad-agad siyang nasuka. Tas standing room lang daw doon, tas so nasukahan niya pa yung sarili niya. So anyway, natawag naman ng mga firefighters at sinira nila yung toilet. So out of service na yung toilet. Si kuya ay nag-sustain ng some injuries sa kanyang upper arms and nakagat din daw siya ng mga animals for a few times at dinala siya sa hospital at binigyan ng antibiotics. Pero you know what's the worst part? Anong worst? Di naman niya nakuha yung phone. Alam mo yung tatanong ko, at the very least, ako ba? Hindi, bida-bida si kuya. Lesson learned, di ba? Huwag ka na mag-volunteer. Hindi ko kinaya. Pero di ba, ikaw ba, pag may friend ka nakabitaw ng phone dyan, ikaw ba yung para mag-volunteer? Nakunin ko. Ulul, pumili ka ng bago. Susunga-sunga ka. Tanga-tanga ka. Umiihi ka, nagpa-phone ka. Ganun ka pero urgent. ginagawa ko din pala yun. Alam mo yung umiihi. Habang nakaganon. Kasi pinipicturan mo. Hindi. May pagsesendan pala, no? Nawiwiing. Sendan pa. Ayan.
last na tayo. Ito na yung sinabi kong pinakamasikip. Isip ka ng mas masikip pa dyan. Stuck in, under your bed, Char. Ano? It's the final answer. Oo. Yan, stuck under the bed. Close enough. Stuck with me. Ano nangyari? Na-stuck si kuya kay ate. Okay. Okay. Yes. So, mukha lang siyang urban legend kasi madalas tayo may naririnig but it's super rare. Pero scientifically, it is possible for a penis to get stuck inside the vagina during sex. Ang tawag dito ay penis captivus and it's a rare occurrence. So, para daw mangyari yun, kailangan, may mga conditions na dapat mangyari para mangyari yun, which is, dapat the penis is erect, of course. So, if it's erect, it's filled with blood. So, lumalaki yung size. Depende na lang din sa, sa paglaki. Tapos, si ate naman, yung kanyang vaginal walls, dahil muscular tissue din yun, ito ay nag-expand at nag-contract din during sex. So, yung muscles inside the vagina may pulse slightly habang nag-orgasm. So, minsan, yung pag-contract ng vaginal muscles ay mas higit kaysa sa typical. So, nagkakaroon ng contractions at sumisikip lalo yung vaginal opening. #masikip. Yung pagka nag-narrow yun, at nag-clamp dun sa sa erect na penis, yun medyo matatrap siya dun. Hindi siya kaagad makakaalis. So for our final story, eto, take this with a grain of salt kasi lumabas to sa isang news sa Kenya. Pero even the people na nakanood ng news, they're not really sure kung totoo. So pero lumabas siya sa balita. So nangyari daw to sa isang hotel sa Nairobi, Kenya. May sumigaw daw na lalaki bigla dun sa hotel. So, narinig sa halls ng hotel. Akala ng mga tao, ng ibang guests, may pinapatay, may minumurder. Tumawag silang police. Pagdating ng police, pagpasok nila dun sa room, ayun na nga, si kuya. They found this man who was stuck inside his mistress. Hello! Hindi pa asawa. Mistress pa, hayo. Sa mistress pa. Kasi pinicturean pa sila tapos pinublish ng local media yung mga pictures nila. Mula sa kwarto hanggang sa binaba sila sa hagdan, hanggang sa sinakay sila sa sasakyan. Parang sasakyan to, no? Sa sasakyan yan. So, pero hindi pa rin daw nila ma-verify kung totoo or if it was staged yung mga pictures na yan. Pero pinublish sa local media. So, ang kwento is, sabi, si kuya daw was a traveling salesman na nag-rent ng isang room doon sa hotel na yon. At ang ka-affair niya dyan ay yung landlady. Landlady, kung ewan ko hotel pero may landlady. Basta nag-rent siya doon sa hotel. At sabi, yung asawa daw ni kuya ay isang witch doctor. At siya daw ang nagkagawa niyan. So, di ko alam how true. Pero, ayun nga. Ang mas reasonable na explanation was yung penis captivus nga. Yung medyo mas scientific. Okay. Wala nang isisikip pa. So, yan ang pinakamasikip na naisip ko where you could get stuck. Gusto mo ba yan matry? Hindi. Parang nakakahiya kasi, di ba? Hindi ba nila kaya in their own accord na, alam mo yung, let's wait some time, baka after an hour, baka alis tayo. Ganun. Actually, sinerch ko nga din kung ano yung gagawin kung nangyari yan. At number 1 din sa WikiHow, step 1, stay calm. Sabi. Okay. Parang dun sa ano din. I think maniniwala ako sa stay calm dito. Kasi alam mo yung kailang, relax tayo, relax. Para medyo hindi sumikip. Yung mga bagay-bagay. Siguro manood muna kayo ng YouTube, yung ganyan, yung mawawala yung isip nyo dun sa True. Kasi yun nga, ang ano lang talaga solution is wait for the yung erect penis na mag-soften. Kaso paano kung di ba? Ayaw. Anyway, so yan po ang ating top 10 situations na na-stuck ang mga tao sa mga lugar na hindi naman sila dapat na-stuck. Yeah, maraming salamat, Glenn, sa mga stock stories natin for today. Kayo ba, Creepers?
kung papipiliin kayo, Mm. saan nyo gusto mas stuck? Diba? KB? Parang, Mm. KB, parang maganda yung KB. Diba? Mm. Let us know, use hashtag CrypsiloguES or kung meron man kayong mga stories na pang Crypsilog at gusto nyong i-share yun dito sa show, may slide into our DM sa Facebook, Instagram, or Twitter. Look for Crypsilog. Tama. At kung gusto nyo ring... sorry. Pwede rin kayo mag-send ng email via Gmail. Send it to Oo. crypsilog@gmail.com. Or kung gusto nyo anonymous, use Curious Cat to search for Crypsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, and GCash. Nasa show notes po ang information if you want to support us. You may also share the episode to your friends. Ay, ayan na ang ating QR code for GCash. So, ayan. Scan na po. Ayan. Share the episode to your friends. Let them know how stuck Crypsilog is. How stuck you are with Crypsilog. Sabi. Please also support Bang Collective, part ng Bang Collective ang Crypsilog. And marami tayong kasama mga hosts dyan, iba-ibang shows, iba-ibang genre. So, hi sa ating mga bunkmates. Yes. Thank you very much. Rate us 5 stars sa Spotify if you still haven't. Okay. Lang. Bye. Bye agad. So, ayun, see you on Madaling Thursday kausap. for Slide into our DMs episode. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. Productivity bitches. Buyers. Bye. Okay.